Good day sa aton tanan nga mga kauturan. Greetings coming from West Visayan Conference. Nagapanumbalik kita sa aton nga regular nga programa nga ginahimo diri sa aton sa West Visayan Conference, ang lesson review sang Sabbath School Panayan version. Nagakalipay kami nga makapangalagad kami paagi sini mga kauturan, makahatag kami sang mga inputs, insights sa gikan sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Bangod sini pasalamatan naton ang kahigayonan nga makahimo kami sing kaangay sini nga pagpangalagad sa inyo. Sa gihapon nagakalipay kita kay ari upod naton sa aton nga programa ang aton gid nga Sabbath School Director diri sa West Visayan Conference in the person of Pastor Takapan kag si Pastor Reno ang aton nga Ministerial and IEL NDR Director diri sa West Visayan Conference. Welcome Pastor sa aton nga pagtuon karon nga tion. Ginabi-abi tumanggali sa si Ma'am Bolivar dira sa Australia, nagatanaog si Ma'am Bolivar sa Canada, si Larson Solet ang mga amigo ta. Kag diri sa ibang nga bahin sang Pilipinas nga naga-follow up sang ato nga programa kada Sabado. Yes. Pastor. Ginakalipay ko Pastor Raf ang kahigayonan nga makabalik kita sa pag-present sang aton nga sang pulong sang Dios sa aton nga lesson for this week. Gina-greet ko ang tanan naton nga mga church members diri sa West Visayan Conference. Labi na gid ang mga elders naton, mga deacons and deaconesses nga directly under Pastor Raf sa aton nga supervision. Kag subong man ang aton nga IEL NDR coordinators. Of course, ginadumdum ta ang aton gid nga mga district pastors nga nagapangabudlay sa field. Kabay nga maangkon naton ang dugang nga kaalam sa aton nga pag-review sa aton nga lesson. Kag makatabang ini sa aton as we present this lesson for our church members, mga kauturan. Okay. So sa sining nga tion mga utod, luyag namon nga ipalinton sa mga kauturan. Sa sunod nga semana may changes kita sa aton nga pag-broadcast sang aton nga lesson review. Instead nga Friday, aton himuon ina sa Miyerkules na nga daan sang hapon, maumpisa na kami sang pag-air sang aton nga programa. Agod nga at least tanan nga mga kauturan maka-access ini. Kay kung aton himuon Friday, medyo masako kita. So at least nga madamo makabenepisyo. So by next week, you can view or watch ang aton nga programa lesson review Panayan version every afternoon amon ina pagwa sa alas 5:30 hasta sa alas 6:15 bago i-connect ang pamana naton nga program sa diri sa aton sa Hope Channel Panayan Guimaras. Okay? So sa sini nga takna mga utod pangamuyo kita kag aton pangabayon si Pastor Sandy sa paghatag sang pangamuyo. Balaan naman nga Dios sa sining takna kami nagaplapit sa imo sa pagpangayo sang kaalam. Kami karon Ginoo magatuon sa sining mga sensitibo nga mga topiko nga ini makabulig yapon sa pagpauswag sa amon pagtuod ra sa imo pakamayuha ang amon mga naga-follow up sining nga programa. Kabay sige yapon ikaw magahatag sila sa mayong panglawas kag kaalam sa pag-insindi sining nga presentasyon ginapangayo namon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Aton nga leksyon subong semana mga kauturan is defeat of the Assyrians, ang pagkaperde na sa mga Assyrians. Nabala naton nga based sa history nga ang Assyrian nangin powerful ini kag isa ini sa mga nagpigos sa Huda kag sa mga tinawos ang Ginoo sa Israel. Kag bangod sini mga kauturan nangin bugalon ini nga klase sang nasyon. Apang aton tun-an karon kung paano kag ano ang sekreto nga ang Huda nangin naging mabaskog ang ilang nga kumpiyansa sa kadalagan bangod man sa impluwensya sang hari nga si Hezekias. Pero aton tun-an ini kay ang quality sang leadership mga utod may dako gyud nga contributing factor for the success and
prosperity, progress ng isa ka nasyon. So ang aton nga sa lauluhon makita ini sa Isaias 37:16 nagasiling diri, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone. Of all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth. Amo ini ang teksto nga nagasugid sang mga sentimento, mga hambalanon ni Haring Hezekias sa panahon nga may ara nga katalagman nga nakita si Hezekias bangod sang threat sang Assyria. Ang istorya nagasugid sa aton mga kauturan nga ini si Hezekiah bata ni Haring Ahas, no? Kag si Haring Ahas isa ka hari nga wala sang pagtuo. Kag hindi siya matutom nga nag-aalagad sa Dios. Wala siya nagasandig sa Dios. Sa bagay sa nagligad naton nga mga leksyon, mga utod, no, na hibalaan naton ang istorya nga ang Ginoo gid mismo ang kumbinsi, no, paagi sa kay Isaias nga ang Ginoo magaupod tagaan siya sang mga ebidensya nga pagpamatuod nga gusto mo may ebidensya gid ari tagaan ta ka ebidensya. Pero si Ahas mga utod na hibalaan naton nga hindi gid siya magsalig sa Dios, kag pilion niya nga magsalig siya sa mga powerful nations, no, sa pagdaog sang threat, no, sa Assyria. Pero nabalaan naton diri ang istorya mga kauturan nga ini si Haring Ahas o si Hezekiah, no, nagsaksid pagkapatay ni Ahaz, kag ang iyang sekreto sini amo ang ginatawag nga faithfulness, no, pagkamatutom sa mga promisa sang Ginoo, no. Sa bagay kun aton matalupangdan may manami diri nga mga dinalan nga ginhambal, no, ang balaan nga kasulatan sa panahon nga si Haring Hezekias nakabaton sang threat, no, sa Assyria. Ari ang iyagin diri sa last part sang ikadong Korinto 32 versikulo 8 nagasiling diri, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God. Amo ni hambalanon ni Haring Hezekiah, no? To help us and to fight our battles. And the Lord took confidence from the word of Hezekiah, king of Judah. So nakita naton diri nga ang pagsalig ni Hezekias ara na iya sa Dios, wala siya nagsalig sa persa sa gahom sang tao, kundi nagsalig siya sa gahom sang Dios. Amo ni mga kauturan nga isa sini sa mga manami nga leksyon nga makuha naton nga in times sa mga difficulties, may mga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi, wala sing liwan nga sandigan kita kundi ang Ginoo, no? Si Ellen G. White nagkomentar diri sa Prophets and Kings 351, but the king of Judah had determined to do his part in preparing to resist the enemy, and having accomplished all that human ingenuity and energy could do, he had assembled his forces and had exhorted them to be of good courage. Now, makita naton diri Pastor Sandy, nga ang Dios nga si Hezekias naghimo man sang iya nga bahin, di ba? Ang iya preparasyon ginpalig-on niya ang puwersa sang Israel, sang Huda, in preparation man sa pag-away, no? Sa aton pa ang Dios magabulig sa aton biyan sa aton nga capacity sa pag-address sang aton nga mga
challenges nga ginatubang sa aton nga kabuhi. Pero ang Dios nagahatag man sa aton sing abilidad nga mahimo naton sa aton pa ang human capacity aton i-exhaust, tapos ang Dios magabulig no sa Pastor, may gusto ko maibat kung balikan nato na bining prayer abi ni Hezekiah ning sa chapter 37 verses 15 to 20. Ang nagpangamuyo sa tungod sang nabatian niya abi tungod sa tong kay Rabshakeh tong emisary sang ni Assyria, nga si Sennacherib. Kay sa panahon abi ning basal country abi ni ang Judah, bosin kun basal country, ngayon sa mga taxes, nga mga bulawan ka mga silver katanan nga mga kinanglanod sang Assyria. Na-notice mo partner kung ang sa Cambodia nga angas hasta subong pigado gyapon ang Cambodia despite sang thousands kada adlaw nagkadto sa mga turista tong sa may Angkor Wat. One time namangkot ako sa isa sa nga ang pigado tungod kay gali. Ang Cambodia nagabayad tribute sa Vietnam. Kaya sa panahon nga ginsalakay ang Cambodia sa ni Pol Pot, ang Vietnam ang nag-save sila. Muna gani may protection money nga ginhatag na sa Vietnam. Muna nga ang gaway gauswag ang Cambodia ay natungod sang may tax sila sa nag-protect sa ila. Tiyan mo na sang nga dire sa Judah, do hindi na magwanta si Ronis Hezekiah nga ti ginapangayuan sa pila ka bulawan to, pila ka silver to, kag ginadiman gid ang si Sennacherib. Tingita mo pagkapatay sang tatay to ni Sennacherib, pag si Sennacherib na nag-take over sang 705 BC, nakita ni Hezekiah nga vulnerable na si ang king ang Assyria. To plus ang connection niya sa Ginoo nga kailangan hindi kita paidalom sini para nga mag-uswag kita. Tiyan mo nga nag-dare siya sa pag-fight sa kay Sennacherib. amo nang ginatawag nga string attached diri sa aton nga eleksyon. Kag ang manami sini mga kauturan kay may mga strategies man si Hezekiah nga ginhimo, no. Ang una diri amo ang pag-secure nga daan sang water supply, no. Ang kanami man sa iya nga strategy kay bala naton kung sufficiente ang tubig. Sigurado gid ang ang crops sang ang supply, no, sa importante na. Kay isa ina sa mga strategies man nga ginahimo sang iban nga mga nasyon nga ang supply sang tubig gina-cut nila agud nga magutuman to ang ang isa ka nasyon. So amo ni nga si Hezekiah nakita niya nga amo ini ang makahatag sa ila sang kasiguruhan man. So nakita naton diri ang art of leadership, no, ang organizational leadership ni Hezekiah. Pero ang importante diri mga utod ang ginatawag nga spiritual leadership, no. Sa aton nga mga tigulang sa iglesia dapat kabalogi kita kung paano naton pangitaan man paagi. Pero ang preparation naton gid is more on ang pagsalig sang aton nga mga kauturan, ang mga sakop masandigid sa Ginoo. So amo nang spiritual leadership isa ka importante nga factor ini para sa aton man yung mga kauturan, security nila. Ang may saying pastor nga safety is not because of the absence of accident, but it is because of the presence of God. Tiyan mo tong kung pag ginpabayaan nato sa Ginoo to ang Judah to na-invade dito sang Assyria, pero tungod kay ang Ginoo mismo yung nag-fight. Yeah, amo na ang isa pagid sa mga makita naton kung paano ang Ginoo diri maghimo sang pagpangapin sa iya nga mga katawhan, no? Pastorino. Yes, salamat gid Pastor Raf. Kag athag ang presentation mo kauturan Pastor Rafi plus ang observation ni Pastor Sandy nga ini si King Hezekiah nga bata ni King Ahaz nga atong si King Ahaz nangin resistant ato sa mga laygay sang prophet kag assurances gikan sa Dios kay ang iyang trust and confidence ara sa Assyria kundi to discover nga ang Assyria mga kauturan is wala sing contentment as far as ang paggahom is concerned. Kag mga kauturan, pagbulos ni King Hezekiah, ang threat sang Assyrian invasion nangin imminent. Kag mga utod, but Hezekiah was an opposite, no, sa iyang amay as far as spirituality is concerned.
kay spiritual ni siya mga utod. He demolished sa itong mga idols, kag mga kuturan, dala niya ang ginatawag Pastor Raf, reformation, spiritual reformation sa makatawhan sang Diyos. Now, manotice na ito mga utod in the history of God's people, ilabi na in particular ang mga Juda, that once sila mga utod faithful sa Diyos, ara ang presence ang Diyos. Nga amo ang nag-provide sang security. Kag kung wala sila matutom sa Diyos, then mga kuturan, ang protection sang Diyos ma-withdraw sa ila. So because mga utod, Hezekiah decided to reform sa paghatag sang reformation sa katawan sang Diyos, mga utod, gin-align niya ang spiritual life sa mga kuturan, sa mga katawan, na mabalik sa Diyos, gin-eradicate niya mga utod adtong mga idols, kag dala niya ang panghunahuna sa mga kuturan sa ginatawag Jerusalem as the center of worship. Kag mga kuturan, because of the Reformation, ang presence ang Diyos mga utod during the time of Hezekiah ara in the midst ang iyang mga katawhan. However, ining Assyrian, bangod sa ginhambal ni Pastor Sandy nga si Hezekiah sa mga reformation nga indala, naka-include mga utod ang iyang pag-resist sa paghatag sang tribute, sang protection sa sining Assyrian. And amo ini ang isa sa makabangdanan nga ang Assyrian nag-attempt to attack Judah because Hezekiah doesn't want to pay tribute sa Assyrian. Kag luwas pa Pastor Raf, in the history, ini si King Hezekiah nag-side sa mga iba nga pungsod nga nag-attempt to go against Assyria. Meaning, may mga steps ini siya nga ginhimo nga nag-trigger sang anger sa king sang Assyria nga amo si Sennacherib. Now, because of this, mga utod, ang ining Assyrian, because of his military might, kag sang iyang ikasarang, while nga ang iban nga mga pungsod padalaan niya sa mga soldado, mga resources na gasto siya mga utod sang resources agod sa pag-attack sang iban nga mga pungsod, ang iya gipadala sa Judah, wala na siya nagpadala gasto daw, hindi siya Pastor Raf, Pastor San mag-invest na sang resources, kay doon nasayangan kay tigamay man ning Judah mo. Nga ano gini persa sang Judah ni. But instead, nagpadala siya sang representative o kon ambassador. Ginatawag ini mga kuturan sa atong lesson or sa Bible, ginpadala niya mga kuturan ining si Rabshakeh, no? Now, mga utod, ginatawag ginatawag nga propaganda, no, sa atong nga lesson, nga agod nga maghatag sang kakulba sa mga katawhan. Manotice naton nga mga utod, nga bisan pa matutom kita sa pag-alagad sa Diyos, may reformation sa atong spiritual life, yet mga utod, ang yawa hindi mag-untat sa pag-threat kag sa paghatag sang kulba sa aton. May mga false information, false teaching, may mga pagpatalang nga aton encounter in our Christian life para sa kay Rabshakeh. Pang demolish atong mga idols, kag even mga kuturan, he challenged the God of Hezekiah, the God of Judah, mga kuturan, nga ang Assyria, tama ka powerful that even your God cannot defend you and cannot protect you sa siningation. So mga kuturan, sa pagkabati ni King Hezekiah sini mga utot, what he did, he tore his robe, no? Mga kuturan, gisi niya ang iyang nga panapton, nagput ashes, he knelt to the ground and he prayed, no, mga kuturan. Kag ang prayer ya mga utod, amon ni ang aton nga memory text, makita naton sa aton nga sa 16 and 17, nagasiling siya mga utod, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubims, you are God who alone of all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth. 17, incline your ear, O Lord, and hear, open your eyes, O Lord, and see and hear all the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God. Meaning, atong representative ni Sennacherib, Pastor Raf, Pastor Sand, is not only did to challenge the ability of Hezekiah and Judah to defend themselves,
but the ability of God, mga kauturan. Ang budlagli, Pastor Ralph, kung tama ka naka-powerful inside sa mga Assyrian, kung isa nag-boss, amo na sila sa aton lessons na nagligad, playing God, nagpapaka-Diyos na, daw gina-consider mo naman kauturan imong self as equal with God. Di ba? Nga even God Himself, gina-challenge mo, nga wala na ikasarang. So mga utod, manotice man naton sa part ni Hezekiah nga bisan siya matutom sa pag-alagad sa Dios, yet naka-experience siya sa ginatawag shaken na tandog. Grabe kulba yung mga kauturan. Pero atong lesson nagasiling shaken but not forsaken. Diri mga kauturan manotice naton sa chapter 37 si Hezekiah mga utod shaken but mga utod through the prophet Isaiah gin-assure siya mga utod sang Dios nga ang Diyos wala nag-forsake sa iya, but instead, ang king, ang Diyos mismo magpakig-away. As a consequence, almost 200,000 sa mga soldiers, sa mga Assyrians, nagkalamatay, kay ang Diyos mismo, mga kauturan, nagpakig-away sa sining. Alawa yon because, mga utod, the fight is not between Hezekiah and Judah against Assyria, but against God Himself. And even, mga kauturan, napatay ini si Sinakrib. So mga utod, I hope nga sa aton nga pag-alagad, may mga challenges kita nga ma-encounter in our Christian journey, yet mga utod, kung ara kita sa Diyos, hindi kita pagpabayaan gayud sa Diyos sa tanan nga dion. Okay. Sa rest of the story, no, sa Wednesday naton, nakita naton nga kung paano ang hangaway sa sang Assyria nga ginpamapas mismo. It was God Himself, nga ang angel nga pumatay tong kagabiyon to, in lieu sa mga soldado ni King Hezekiah. Suno sa story diri, nga may mga insights nga ginambal diri sa kay Ellen G. White, nga ang gin-preserve gisang Ginoo ang Judah. Ano ang significance sa Judah nga gin-preserve sa Ginoo? Nga wala niya pag-preserve ang Samaria, ang capital city sang Israel, nga ang Judah gin-preserve niya. Sa isa ka tinutuyo, kay ang line is sabi ni Jesus Christ, dira gidyan, halin kay David. Ang lineage. Oo, halin siya. Kag nagpakita diri ang leksyon naton nga purposely gin-preserve sang Ginoo ang Judah para nga magpabilin siya nga mangin active sa history sang Israel tungod kay dira mismo magwa si Ginoong Hesus. Kita mo, sa sunod sa record, mga 180,000 tong mga soldado sang Assyria ang ginpamatay, ang angel mismo nagpamatay, nga sa din na preserve. Doon mo patiyan, no? Doon mo patiyan si Sinakrib. Pumuli nga sa tungod kay nakita niya nga hopeless, hapless, kag helpless ng iyang kahimtangan. Pumuli na siya, tub-tub nga eventually napatay man siya. Mismo ginpatay, tao mismo niya ang nagpatay sa iya. Kag kundi natapos na may peace time na. Tub-tub nga siguro do ano kadako nga manggad nga naangko ni Hezekiah no sa ginharian sang Judah nga pag-abot sang nagbalatian si Hezekiah, ikamatay na gid sila, ikamatay ko na ini. Pero tungod sang pangamuyo niya, Lord, please give me one more chance. Tiya mo tong pinagi sa kay Isaiah, nagpangamuyo para sa Ginoo. Tigin kita mo gin preserve pagid. Amo nang kanami sang Ginoo nga hindi lamang sa nag-intervene sa affairs ng nation sang Judah, pati mas individual sa kay Hezekiah nga tugot niya ayan sa tinutuyo nga sa diin mapakita kag ma-maximize pagid ni Hezekiah ang iyang ministry. Pero galing no pagkaayo to niya, kita mo nag-atras ang sun 10 degrees. Bosinon nag-intervene gid ang Ginoo. Pero pag-abot sa mga dumuluong, amo ning weakness ang nakita nga pinaka-weakness ni Hezekiah. Pag-abot sa dumuluong kung tani chance na, paano to na paatras ang adlaw? Paano ka naayos ang Ginoo nga gintagaan ka pa 15 years? Kung tani panahon na to nga makabulig si Hezekiah nga okay because sang gahom sang Ginoo tungod sa kaayo sang Ginoo, tungod sa faithfulness, amo tong na-preserve ang kabuhi ko tungod sa faithfulness, amo ning natabo subong sa kinarian sa Judah. Pero ano natabo sa kay Hezekiah, ginpakita yang tanan niya nga manggad. Gin-display ang tanan nga manggad tubtob nga sa diin.
dira napakita sang iya nga kuno imbes nga Ginoo nga ipalabaw niyang Ginoo ang blessings sang Ginoo nga ipakita sa Credit mga niya sa katawan. Ginoo. Oo. Ang iyang kaugalingon nagwa ang bugal ni Hezekiah tudto nga dito naging kamunuan naman sang trahedya sa iya nga kabuhi. Kag trahedya gid sa pangkabilugan sa Huda no. Kang ang si Ellen G. White nagambal diri mga kauturan ubahin sa ginadiscuss ni Pastor Takapan sa Isday Commentary Volume 4 page 240 siling niya, Satan was determined to bring about both the death of Hezekiah and the fall of Jerusalem. Sa aton pag grabe nga paninguha sang kaaway ba, diin ko ni siya dalihon man. Oo, daw maayos siya sa pagreforma kag nag-strong ang kuanabi ang Juda. Tiga pangita gid siya sang paagi kung paano niya tumbahon si Hezekiah. Kay kung patay niya si Hezekiah paagi sa balatian mga kauturan, ang ambal diri ang reforma magauntat and the fall of Jerusalem could be the more readily accomplished. Makuan gid matumbalay gid ang Jerusalem. Kami abi nga leader ini mga kauturan si Hezekiah nga daw ano man ni guro sa mga leaders no sa aton tanan, mga elders, pastors nga mag-careful kita gid kay ang yawa gid nagatingwa no sa paghatag balatian sa aton kundi kita careful sa aton mga lifestyle mabalatian kita kay para nga hindi matapos ang aton nga mga tungdanan. Kag isa pa ka mga tip lang diri mga kauturan sa mga leaders is ang ginatawag si Pastor Sandy ang pagpabugal ba ko isa that instead nga madumduman naton ang Dios nga mugid ang nag-provide sa aton sa protection, healing, basi kon madumduman naton ang mga resources nga available nga ara sa aton nga amo nato ipakita naton sa aton mga guest sa pila ka adlaw kon sila magbisita nga ang ilang intention tani to Pastor Sandy to inquire about our God nga nagprotect sa aton security and health, but instead ipakita naton ang aton mga accomplishment nga na-accomplish tungod sa aton nga leadership. Oo. Instead nga ang Ginoo amo ang tagaan sing pagdayaw kay tinuod mga kauturan pasalamatan ta ang Dios. In reality, tanan nga mga abilidad iya na halinay sang Ginoo. Wala niya sa aton mo. So amo na nga we have to credit everything to God because siya ang provider sina tanan, no? So sa aton nga mga leaders man no, madamo man kita mga leaders actually nga nakahimo gid sila iya sang something bala sa mga kaiglesianan as mga good elders ni mga leaders nga very consistent sila kag persistent sa pagpatindog sa mga dalagko nga mga simbahan, no? Damo diri sa aton sa West Visayan Conference nga mga manami nga mga leaders. Kag I hope nga hindi man ina mangin isa ka rason bala nga o isa ka bagay nga ang kaaway instead nga magamit kita sa Dios basi dira maka-advantage sa aton ang kaaway bala, no? Paagi sina nga instead nga ang Ginoo ang taga-antas ang kredito sa tanan nga mga accomplishments ta aton kaugalingon ang aton ipadayaw bala kaangay sang himo ni Hezekiah. Something man nga lesson to be pondered upon no, sa aton mga utod nga ma-remind kita nga dapat ang initanan nga mga butang nabaton naton o kadalagan nga aton nabaton gikan tanan sa Ginoo. Amo ni ang diri nakatig advantage ang kaaway sa kay Hezekiah. Serbi lesson learned ni sa aton nga mga leaders subong man sa aton nga mga pastors nga sa din give credit what is due to God nga sa din siya lamang ang may ara nga kapasidad kag tanan nga abilidad sa paghimo sa ikayo sa iyang katawan. So manami ini mga kauturan nga leksyon kag pahanumdom sa aton karon nga tion no. Oo. Kag timing man ari ang aton nga ministerial secretary, aton nga Sabbath school director nga amogid no kag in behalf man sa tanan nga mga kauturan naton sa field sa aton nga mga churches kabay pa mangin lesson naton ini sa aton no nga kabuhi. Ang nami sini sa aton mga kauturan aton nga lesson the defeat of the Assyrians nga even during the time gina-consider ina sila nga the most powerful kingdom or nation, yet mga kauturan
they were defeated by God. So wala gid sing may makadaog sa aton nga Dios. Ang Dios nato niya mga utod is the most powerful. Ang makapukan lang sa aton ang aton nga bugal, because once we are proud in the latter years sa kabuhi ni Hezekiah, mga utod, natiplang siya sa sining bahin. Mga utod, dapat i-consider naton ini nga sa panahon sang bugana, still mga utod, magapabilin kita nga nagatras sa aton Dios, ara sa iya ang aton nga pagsalig. Okay. So kanami gid sang aton nga discussion. Siguro bago kita magtapos, hatag kita sa aton nga mga parting words, no? Pastor Sandy, ano imo Bilang leksyon na makuha naton sining pagtuon naton, tungod pa atong pagkatawanon, dapat i-control ang ganaton natong bugal, no? Kay bisan ang writing sila White dira, if pride and selfishness will be laid aside, in 5 minutes all major difficulties will be solved. Mismo mayara kita nga mga challenges sa self naton, sa aton nga pagdala sa aton mga tao subong man sa pamilya ta. Mostly sang mga problema nato na tungod sang pagka-selfish ta, pagka-bugalon ta, kailangan by the grace of God i-tame nato ang atong pride kag aton pagka-selfish. Yes, Pastor Rino. Powerful as the Assyrian sa aton nga Kristohanon nga kabuhi, mga kauturan, sa aton nga pagpanakatan, maga-threaten sa aton, maga-shake sa aton, apang mga utod, kung maga-rely kita sa gahom sang Dios, magapabilin kita nga mga madinalagon sa aton pagpangabuhi Kristohan. Yes. Kag sa katapusan, mga kauturan, dumdumon naton nga ang pangamuyo isa ini sa mga pinaka manami nga nahimo ni Hezekiah, no? Pagdangop niya sa Ginoo, tugyan niya sang iya nga burden sa Dios, kag nabato niya ang kadalagan. So in every challenges, difficulties nga aton sugataon sa aton nga kabuhi, don't forget to pray, mga kauturan. So diri naton matapos ang aton nga leksyon, kag maayo gid nga paglantaw mga utod, kabay pa nga nakakuha kita sang madamo nga leksyon sa aton nga magtuon karon nga tion. Takpan naton ini sa kapangamuyo, Pastor Rino. Walay katubtuban kag dalampan namon nga Dios. Kami nagahatag sang amon pagpasalamat sa imong paghatag sa amon sang kahigayunan nga amon madiscuss ang lesson for this week. Kabay nga ang ini magahatag sa amon sang assurance, sang kadalag-an kung kami magapabilin sa pagkamatutom sa pag-alagad sa imong nga nagatugyan sa amon kabuhi, sa tanan nga tion sa imong ikasarang sa pagluwas sa amon. Kagabay nga ikaw, O Dios, maga-provide sa amon sa tanan namon nga kinakinahanglan. Kag tuguti nga ang ini nga mga bagay kag kamatuoran nga amon natun-an maga-inspire sa amon sa tanan nga tion. Salamat nga ikaw magasabat sang amon pangabay, ginatugyan kag isaligan namon ini nga mabaton. Bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga manluluwas. Amen.